Magandang araw mga kapatid sa inyong pagsubaybay sa ating Holy Week presentation ngayon taon ng 2026 at ang aking pagbati ay ipinapaabot ko sa inyo saan man kayo naroroon ngayong mga oras sa sandaling ito. And for this year of 2026, siguro ay alam naman ninyo na wala tayong mga services within sa ating church, but we continue to serve still for the benefit of those who still would like to celebrate the Holy Week. And so we started off nung last Wednesday, meron tayong prayer meeting noon, and then kahapon maaring inyong napanood sa pamamagitan din ng YouTube broadcast natin ang Monday Thursday service. And we thank the Lord that we were able to break bread together sa ating naging Monday Thursday na production kahapon ng Huwebes sa ganap na 5 ng hapon. At ngayon, katanghaliang tapat ngayon ng Friday, na Good Friday, ay ating ngayong pagsasalusaluhan ang pag-aaral ng 7 huling salita ng Panginoong Jesucristo. And again, not that we're doing tradition, but at least it's this time of the year and part of the yearly celebration that we reflect and we ponder, pag-isipan natin, paglimilimian natin ang huling mga salita ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nakabayubay dun sa krus ng Kalbaryo at bago tuluyan na nawala ng buhay. Bago tayo tuluyan dumako sa gagawin nating pagninilay sa huling 7 salita ng Panginoong Hesus, ay manalangin muna tayo. Tayo ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at natatanging pangalan po lamang ng inyong anak na si Jesus, kami Panginoon sa oras at sandaling ito ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya at awa, at patuloy kami Panginoong humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng mga kasalanan na nagawa po namin laban sa inyo sa isip, salita at sa gawa. At sa sandaling ito sa diwa po ng panalangin ay itinataas po namin sa inyo ang gagawin po naming pag-aaral, ang gagawin po naming pagninilay sa huling naging mga salita ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo bago siya tuluyang binawian ng buhay noong unang Biyernes Santo. Ang dalangin po namin Panginoon na kami po ay makalaya mula sa tanikala ng pagiging tradisyonal na ginagawa lamang po namin ang lahat ng ito sapagkat ito ay nakagawian, kundi ang aming pong dalangin na muli po naming balikan ang mga salita mong ito, Panginoong Hesus, sapagkat ang bawat salita mo ay nagbibigay buhay at buhay sa bawat isa na nananampalataya sa inyo. Kaya Panginoong Hesus, ang aming pong dalangin sa inyong pangalan ay suguin ng Ama ang kanyang banal na spirito sa aming kalagitnaan. At bagaman ito ay isang production na sa pamamagitan ng YouTube, patuloy naming hinihiling na kumilos ka Panginoon maging sa production na ito. Marami pong salamat, patuloy po namin kayong pinupuri, pinapasalamatan at dinadakila sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Siguro ngayon ay pag-usapan natin ano bang meron doon sa 7 last words, no? And kung minsan, yan ay isang bagay na as far as I can remember, no? Ever since na natutunan kong i-celebrate ang mahal na araw, lagi at palagi yan nakasama sa celebration, yung tinatawag na 7 last words. Siguro from a very mature perspective bilang isang mananampalataya, bakit nga ba mahalaga na ating pag-usapan yung mga huling salita ng Panginoong Hesus bago siya tuluyang binawian ng hininga sa kanyang pagkakabayubay dun sa krus ng Kalbaryo? Ako simple lang ang pananaw ko dyan mga kapatid. And to everyone who is listening through this YouTube production, I think what makes the 7 last words very powerful is that these are the words of a dying man. Ito ay salita ng isang taong malapit ng mamatay. At alam natin na kung ang salita ng Panginoong Hesus matters during the time that He was fully alive and He was doing His earthly ministry here on earth, I think even His very last few words would really matter.
and would bear weight when he was about to speak his very few and last few words before he dies. So sabi nga nilang ganon, mahalaga daw ang salita ng isang taong mamamatay na. At recently nga, kamakailan lang ay ako ay nagdaos o nag-hold na isang funeral service. At dun sa funeral service na yon, nung nabubuhay pa daw yung may katawan, kanyang kabilin-bilinan na kapag siya ay mamamatay, ang funeral service niya ay sa pamamagitan ng ating faith community dito sa CJLS. Pero dahil sa karamihan sa kanyang mga mahal sa buhay, ay hindi naman mga miyembro ng ating church, kaya napagpasyahan nila na idaan sa simbahan yung katawang lupa ng ating miyembro na yon. Eh nung nagpapaschedule na sila ng pamisa at saka pa-funeral service doon sa simbahan, kataon na walang available na pare para magdaos nung pamisa o kaya ay huling rites doon sa miyembro natin. And so nung nagsiservice na ako, para doon sa funeral rites ng kapatid natin yun, may nagbulong sa akin na isang kapatiran din natin na, "Uy, pastor, nangyari ho yung kahilingan nung namatay." Kasi yun ang kabilin-bilinan niya na huling niyang mga salita bago siya namatay, na kapag siya ay pumanaw, ayaw niya na idadaan pa sa simbahan yung kanyang mga labi. So we begin to understand, even in that very simple, practical reality, that the words of a dying man matters the most. Mahalaga ang salita ng tao, lalo na siguro kung yun ay kanyang mga huling salita na. Kaya kung titingnan natin, mahalaga ang mga sinabi ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nabubuhay, mas di hamak palagay ko na mayroon ding bigat at yundo ang kanyang huling mga salita bago siya tuluyang bawian ng buhay sa kanyang pagkabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. O isang bagay din na gusto nating tingnan ngayong araw na to. Today is that we're celebrating Good Friday, no? And yesterday, it was called Maundy Thursday. Bakit Maundy Thursday? Lagi na nating tinuturo to sa CJLS, sa church natin in particular. Maundy came from a Old English term which means law, no? At it was actually a mandate. Mandate, ibig sabihin, iniatas. At ito ay pumapatungkol doon sa pag-aatas ng Panginoong Jesucristo doon sa kanyang huling hapunan, kung saan iniatas niya ang dalawang bagay. Pinakita niya na sa paghugas niya ng paa ng mga disipulo, ang genuine na paglilingkod. At ang ikalawa, yung pagdaraos ng banal na hapunan. At ang banal na hapunan nito ay tumatanda doon sa bagong tipan na pinasimula ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan mismo ng kanyang sarili. Now, why do we call this particular Friday Good Friday? And why do we say that Good Friday is referred to as good? What the Jewish authorities and the Romans did to Jesus was definitely not good. As a matter of fact, pag binasa natin yung Matthew chapter 26 to 27, the crucifixion refers to the capital punishment. Yun ang pinakamatindi ng parusa na pwedeng igawad nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Bagaman ang kaparusahan ng pagpapako sa krus ay isang practice na ginawa ng mga Assyrians at ilang mga lahi before, it was the Romans who actually perfected the cruelty of crucifixion. So, kumbaga, yung mga Romano ang nagpatingkad at nagpatindi ng pagpaparusa sa pamamagitan ng pagpako sa krus. At mas grabe yung naging paraan ng pagpako, parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Ito ay lalo pang pinatindi ng mga Romano. No matter how evil the crucifixion is as a form of a capital punishment, however, the results of Christ's death was really very good. And so we begin to understand that we call Friday, particularly Biyernes Santo, as a Good Friday because it speaks of God perfecting His salvation through our Lord Jesus Christ. And we read in Romans chapter 5 verse 8, sabi doon, "But God demonstrates His own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us." So nakita natin na mabuti ang unang Biyernes Santo, Good Friday is really very good
by the effects of what Jesus did on the cross of Calvary. It perfected our salvation by His death on the cross of Calvary. First Peter chapter 3 verse 18 tells us that for Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Spirit. So nakita natin na ang naging bunga ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo ay pawang sa ating ikabubuti para sa ating kaligtasan at kaligtasan ng buong mundo. Ngayon, mayroong nagsasabi, bakit ba kailangang i-celebrate yung Holy Week? And isang bagay ito na minsan tinatanong, para daw ba sa mga born-again Christians sa katulad natin, kailangan pa daw bang i-celebrate ang Semana Santa o Holy Week? Well, the truth is that the Bible does not instruct Christians to remember Christ's death by honoring a certain day. The Bible gives us freedom in this matter. Merong kalayaan na binibigay sa atin ng salita ng Diyos. Lalo pa, pag binasa natin yung Romans chapter 14 verse 5, it tells us that one man considers one day more sacred than another. Another man considers every day alike. Each one should be fully convinced in his own mind. Walang atas na magdiwang ng Semana Santa. Kaya lang, mas mabuti na rin na kahit papano, mayroong inilaan na panahon sa isang busy na taon para ang tao ay magkaroon ng pagkakataong makapagnilay-nilay, mapag-isipan at alalahanin yung buhay, pagpapakasakit, hirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Kasi kung tutusin naman, pwede naman talagang wala. Pero wala din namang masama na mag-celebrate. And so, we as believers here at CJLS believe that there should be no particular day that we should hold sacred or holy. But we also have to remind ourselves that there is a time and a purpose for everything. Meron panahon at merong pagkakataon sa lahat ng sandali. Meron ding ang malinaw talaga na ibinibigay utos sa atin ay sa 1 Corinthians chapter 11 verses 24 up to 26. At ito yung instruction ng Panginoong Jesucristo na ibinigay niya nung unang Monday, Thursday. Kaya nga ipinagdiriwang natin ito. At ito yung hapag ng Panginoon o yung banal na hapunan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 11 verses 24 up to 26, "Do this in remembrance of me, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." So, sa makatwid, kung meron dapat ipagdiwang, yun yung hapag ng Panginoon. At ginagawa natin ang mga paglilingkod na ito sa pamamagitan ng itong broadcast na to or itong production na to sa YouTube para meron tayong panahon na makapag-isip-isip, makapagnilay-nilay at alalahanin natin ang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo at anong ibig sabihin nito para sa atin. So in summary, as I do my introduction for the 7 last words this particular afternoon, why does it matter that we study the 7 last words of Jesus? Because it's the words of a dying man. And it matters that we listen to what He has to say even before His last breath. And secondly, why is Good Friday considered Good Friday? It is good because of what God has done for us through His Son Jesus Christ. That while the death of the Son of God was actually tragic, but it produced for us the benefits that are eternal and everlasting. So itong mga bagay na to nawa ay mapag-isipan natin bago tayo tumuloy sa gagawin nating pag-aaral sa huling 7 salita ng Panginoong Hesus. And let us take time to pause for a while, listen to our hearts, and in a few moments of silence, let us thank the Lord for the first Good Friday and how the first Good Friday was truly very good for what it has produced or what it has afforded for us as believers. Maraming salamat at nawa ay magnilay-nilay tayo ng ilang saglit.
At ngayon, dadako na tayo sa unang sinabi ng Panginoong Hesus. Mula sa aklat ng Lucas sa ika-23 kabanata, Lucas 23:34, sabi ng Panginoong Hesus dito, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito ang mga unang salita ng Panginoong Hesus nung siya ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. And kung titingnan natin, bakit ang mga sinabi na to ng Panginoong Hesus ay lubhang napakahalaga? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kuminsan at madalas, mga tao nakagagawa ng mali at hindi tama simply because they do not know what they are doing. And sa batas, kung tutuusin, meron sinasabing gano'n na ignorance of the law excuses no one. At ang totoo naman yan, habang wala naman talagang nakakatakas sa kaparusahan ng batas, kahit na hindi alam ng isang tao, mas dihamak naman na mas mabababa yung hatol na parusa para dun sa mga taong hindi talaga alam yung batas compared dun sa alam yung batas at tahasang itong sinusuway. Yung unang mga salita ng Panginoong Jesucristo dito sa Luke chapter 23 verse 34 speaks of Jesus's eternal love and forgiveness towards sinful humanity. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa dahil kung alam nung mga Israelita ng bayan ng Israel at alam din ng mga Romano, the Roman Empire, kung sino yung kanilang ginagawa ng bagay na ito, malamang sa hindi nila gawin yung ginawa nila sa Panginoong Jesucristo kung kinikilala nilang si Jesus bilang ang Messiah o ang tagapagligtas. People did what they did out of ignorance and they never knew who Jesus was. And so Jesus, in His loving mercy and compassion, prayed to the Father that, Father, forgive them, for they know not what they are doing. At karaniwan, ito ay panalangin ng paghingi ng awa para dun sa mga taong nakagawa ng mali sa Panginoong Jesucristo. Dahil mas malamang sa hindi, nakagagawa tayo ng kamalian kapag hindi natin alam yung katotohanan. So we begin to understand that Jesus was actually praying in behalf of those people who never really know who He was. And so it was a prayer of grace, it was a prayer of compassion. Those who crucified Jesus were not aware of the full scope of what they were doing because they did not recognize Him as Messiah. And so the first word is an expression of limitless compassion of divine grace. Ito ay pagpapakita na inunawa at inintindi ng Panginoong Jesucristo yung mga ginawa ng mga tao laban sa Kanya. At nakatutuwang isipin that gano'n ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoong Jesucristo bagaman ginawan siya ng mga bagay na hindi tama ng mga tao sa Kanyang paligid. Pagkatapos ng bawat salita na pag-aaralan natin, ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magkaroon ng panahon upang mapag-isipan at mapagnilayan ang mga salita na binitiwan ng Panginoong Jesucristo. At muli kong sasabihin, ang unang mga salita ng Panginoong Hesus, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Luke chapter 23 verse 34. In a few moments of silence, let us listen to the reflection portion of this production. Mayroon pa bang bagay sa buhay mo na kailangan mong ihingi ng kapatawaran mula sa Panginoon? Mayroon bang mga taong dapat mong patawarin dahil sa hindi nila naiintindihan ang kanilang ginagawa laban sa iyo? Hindi mo sila maunawaan o kaya iniwan at sinaktan ka nila. Mapagpatawad ka rin ba gaya ng ginawang pagpapatawad sa iyo ng Panginoon? May dapat ka bang gawin? Si Jesus ay nagpatawad sa lahat ng mga nagkasala sa Kanya.
Ngayong araw na ito, humakbang ka ng may pagsunod. Magpatawad ka, patawarin mo ang sarili mo. Tayo ngayon ay dadako na sa ikalawang salita ng Panginoong Hesus at ito ay mababasa natin sa Luke chapter 23 verse 34. Yun yung sinabi nun kanina na patawarin sila. Ayun yung unang salita ng Panginoon. At ngayon ay ang susunod na salita ng Panginoong Hesus ay ito, sabi niya ganon, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Luke chapter 23 verse 43. Ito ngayon ang ikalawang salita ng Panginoong Jesucristo na ating pagninilayan ngayong oras na ito. Now, dito sa sinabi na to sa Luke chapter 23 verse 43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Mahalaga siguro na intindihan natin muna ano nga ba yung konteksto ng pagsagot ng Panginoong Jesus sa Luke chapter 23 verse 43. So, basahin muna natin yung mga naunang talata. At kung babasahin natin yung Luke chapter 23, simulan na natin sa verse 39. Ito ang ating mababasa. Tinuyarin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At yung naging tugon, which is in verse 43, ay in response to verse 42. Dahil sabi nung magnanakaw at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. And that's where you read now yung response ni Jesus sa Luke chapter 23 verse 43, which is the second word. At ang sabi niya doon, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Alam niyo mga magulang at mga kapatid at maging sa lahat po ng sumusubaybay sa pamamagitan ng production na ito sa YouTube, gusto nating sabihin na ang Panginoong Hesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Yun ang realidad nun eh. Jesus died on the cross for the salvation of all humanity. Pero kuminsan, yung mabuting balita ng kaligtasan na yun ay naging namali sa paglipas ng panahon. Marami tayong narinig ng mga katuruan at maging mga turo ng ilang mga pangkating pangrelihiyon na kinakailangan umanib ka muna sa kanilang denominasyon, sa kanilang reliyon para ikaw ay maligtas. Pero nakita natin dito na ang laang kaligtasan ng Panginoong Jesucristo ay hindi sa pamamagitan ng kahit anong gawa, no? Minsan nga, maski sa hanay na rin ng mga turong Kristiyano, ang sinasabi niya nun, you need to be baptized to be saved, no? But we begin to understand that in the words of the Lord Jesus Christ, sa mga salita ng Panginoong Jesucristo dito, wala siyang hiningi na kahit na anumang bagay doon sa magnanakaw. At ang sagot niya lang ay, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso, matapos sabihin nung magnanakaw na alalahanin mo ako kapag nagahari ka. This actually speaks of the reality that there is no other Savior and there is no salvation other than the Lord Jesus Christ. Hindi na natin palagay ko pagtatalunan yung realidad na yon, na yung sinasabi sa aklat ng Gawa 4:12 na walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit maliban sa pangalan ni Jesus upang ikaligtas ng lahat ng sa Kanya'y sumasampalataya. We also read in Romans chapter 10 verse 13 that whoever calls upon the name of the Lord, they will be saved. In John chapter 3 verse 16, sabi nga doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So nakita natin dito na sa ikalawang salita na to ng Panginoong Jesucristo, this genuinely speaks of His capacity
of His being the true Savior of the world. And anyone who believes in Him and puts his trust in Him will not be put to shame. Walang sino mang nananampalataya sa Panginoong Jesus ang mapapahiya. Siguro kung titingnan nga ninyo ho yung aking tawag dito, Facebook account lately kahapon, makikita ho ninyo na nagpost ho ako doon ng isang production ng video ni Alistair Begg. At yung pong post ko po noon, ang sabi ho doon, "The man on the middle cross said, I can come." Kung titingnan ho natin, medyo ginawang parang isang comic strip ni Alistair Begg, yung storya nung magnanakaw na nasa kanan ng Panginoong Jesucristo. At pagdating daw sa maluwalhating hinaharap doon sa langit, may magtatanong na anghel, "Paano ka nakapasok dito? Alam mo ba yung mga doktrina? Ikaw ba ay nagpabautismo? Miyembro ka ba ng isang simbahan? Nag-pledge ka ba ng membership sa isang church?" At ang lahat ng iyon ay hindi ginawa nung lalaking yon. At ang magiging sagot lamang nung lalaking yon, "The man on the middle said, I can come." Because the only way unto salvation is no other than the Lord Jesus Christ. And I cannot preach otherwise. Wala pong mababago sa katotohanan na yon, na ang tanging nakapagbibigay po ng kaligtasan at daan tungo sa kaligtasan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Matapos po nating pagnilay-nilayan yung ikalawang salita ng Panginoong Jesus na sinabi niyang ganun po doon na sa kanyang ikalawang salita ay sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Pagkatapos ng aking pagbibigay ng maikling paliwanag mula sa talatang ito, pakinggan natin yung panahon ng pagninilay, points of reflection. And as we listen to those questions, let's pray to the Lord that we will begin to fully understand what it really means to be saved in Christ. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng isang tao na naligtas at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo? Nakatitiyak ka ba sa iyong kaligtasan? Paano mo masasabing ikaw ay ligtas na tunay? Nararanasan mo ba ang ligaya ng iyong kaligtasan sa Panginoon? Nararanasan mo ba na ngayon pa lamang ay kapiling ka na ni Jesus sa paraiso? Makalangit na ba ang buhay mo ngayon sa piling ni Jesus? Masasabi mo bang si Jesus ang tunay mong tagapagligtas? May dapat ka bang gawin? Kung paanong ikaw ay nakakaranas ng kaligtasan, bakit hindi mo subukang ibahagi si Kristo sa iba? Nawa ay nagpapatuloy ka sa iyong pagninilay at ngayon ay dadako na tayo sa ikatlong salita na binitiwan ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. At sabi po dito sa aklat po ng Juan, sa 19 na kabanata, talatang 26 at 27. Ang ikatlong salita ng Panginoong Hesus ay ito. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira na ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. John chapter 19 verses 26 up to 27. Alam niyo, sa totoo lang ho, itong third word na to, itong ikatlong salita ng Panginoong Hesus na to, ang medyo controversial. Kasi controversial dahil didepende siguro sa faith tradition mo kung paano mo to i-interpret. At actually ho, nung Miyerkules Santo, ay naabutan ho kami ng isang napakahabang prosesyon pagkatapos po ng prayer meeting nung Wednesday. At tila doon sa nakagis ng relihiyon ng marami sa atin, dito sa Pilipinas in particular, mayroong certain na pagpapahalaga na ibinibigay kay Maria bilang kinikilala nila ng marami bilang ina ng Diyos. Pero kung titingnan ho natin dito, nakatutuwang isipin na hindi ho
nagtago yung Biblia ng katotohanan sa paggamit ng mga salita nito sa John chapter 19 verses 26 up to 27. Kasi nung makikita po natin dito, babasahin ko po sa inyo, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ang pinatutungkulan po dito ay si Apostol Juan. Yung pong tinatawag po dito na alagad, na minamahal na alagad, si Apostol Juan. Ngayon kung titingnan niyo ho dito, hindi ho tinawag na ina ni Jesus si Maria, kundi ang naging tawag niya ay ginang. Ako po naniniwala ako na in God's sovereign wisdom and in God's knowledge of everything, I believe that He did it on purpose to call the woman, to call Mary as woman, or tawag doon, ginang, sa mga tala na to sa John chapter 19 verses 26 up to 27. Dahil kung tituusin po, kung titingnan niyo po ito if God is truly God, then God who created everything and who has no beginning and end, then God has no mother. Wala hong ina ang Diyos. Bagaman, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, kaya si Maria ay ina sa laman ng Panginoong Jesucristo. And so when we use the term Mother of God, there's a tension, or there's actually a problem with the term Mother of God. Dahil if God is truly God, then God should not have any mother. Si Maria po ay ina ni Jesus sa laman. Pero kung titingnan po natin dito, hindi po siya tinawag na ina ni Jesus. Ang tawag sa kanya, ginang, which is a title of honor at that point in time. Well, hindi na po usapin dito kung ano po yung status ni Mary, dahil malinaw po sa Panginoong Hesus kung ano ho ang estado ni Maria dito. Hindi ho siya co-savior, hindi ho siya co-redemptrix, at hindi ho siya ina ng Diyos per se. Siya ho ay ina ni Jesus sa laman. At bilang Diyos na nagkatawang tao, ang pagtawag po ng Panginoong Hesus dito kay Maria ay pagkilala at paggalang bilang isang anak sa kanyang ina. Maraming nagsasabi ng mga Bible scholars na by that time, napako ang Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, by that time, Joseph would have already been dead daw, o maaring balo na po ang si Maria sa kanyang asawang si Jose. At alam niyo ho, isa ho sa pinaka disadvantageous na bahagi ng lipunan, yung ibig sabihin po yung mga nasa laylayan ng lipunan nung panahon na yon, ay yung mga ulila, yung mga balo, at saka ho yung mga mahihirap. Dahil ang balo po nung mga panahon po na yon ay talagang wala na pong aasahan kundi ang kanila lamang mga anak. Ngayon, ang Panginoong Hesus ay ang panganay ni Maria. At bago po nagkaroon pa ng mga kapatid sa laman ng Panginoong Jesucristo, at bilang isang mabuting panganay na anak, hindi ho pwedeng pabayaan ng Panginoong Hesus ang kanyang ina sa laman na si Maria. Kaya ipinagtagubilin po ng Panginoong Hesus sa kanyang minamahal na alagad ang kanyang ina sa laman. At sinabi niya dito, ginang, narito ang iyong anak. Ipinakikilala na ni Jesus na si John na ang magiging responsable sa kanya bilang anak. At ang sabi naman niya doon sa alagad, narito ang iyong ina. So nakita natin dito, nagkaroon na ng endorsement from Jesus' responsibility as the eldest son towards doon sa kanyang minamahal na alagad na si Juan. At mababasa po natin doon, mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. So this speaks of a wonderful relationship between a son and his mother. Makikita po natin dito yung ginagamit sa terminology sa sociology na filial duties. Ano po yung gampanin ng anak sa kanilang mga magulang. Kung titingnan po niyo dito, dun sa ikatlong salita ng Panginoong Hesukristo,
Hindi humayaalis ang pagmamalasakit ng Panginoong Hesus sa kanyang ina sa laman. Natanda na si Jesus ay isang mabuting anak sa kanyang mga magulang. Ipinakikita po nito na bagaman ng Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, siya ay nagbibigay galang sa kanyang mga magulang, sa kanyang magulang. At matatandaan po natin na isa sa 10 utos ng Panginoon ay ang igalang natin ang ating mga ama at ina. Sapagkat ito lamang, sabi po sa aklat ng Efeso, ang isa sa mga kautusan na mayroong kalakip na pangako at pagpapalain ang mga tao at habang kanilang mga buhay kung sila ay magbibigay galang at pitagan sa kanilang mga magulang. So nakita natin dito na maging sa ikatlong salita ng Panginoong Hesukristo, mayroon pa ring pagpapahalaga siya sa kanyang magulang, sa kanyang ina sa laman na si Maria. Sa panahon na ito na tayo ay dumadaan sa maraming krisis, mahirap ang buhay, mataas ang presyo ng gasolina, kumusta naman ang inyong pagmamalasakit sa inyong mga magulang? Katulad din ba ng Panginoong Hesus ang inyong ginagawang pagtingin at pagmamalasakit sa inyong mga magulang? Bago ako magtapos sa bahaging ito, mapapakinggan natin ang ilan sa mga katanungan na pwede po nating pagnilayan. At dalangin ko na ang ikatlong salita ng Panginoong Hesus ay tumimo sa inyong mga puso. Ang ikatlong huling salita niya ng kanyang sinabing, "Ginang, narito ang iyong anak." At sabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Kumusta ang iyong relasyon sa iyong mga magulang? Sa iyong ama? Sa iyong ina? Kailan mo huling ipinakita ang iyong paggalang, pagmamahal, at tunay na malasakit sa iyong mga magulang? Ipinagmamalasakit mo ba ang mga mahihina, maralita, dukha, at balo? Bukas ba ang iyong loob na tumulong sa mga aba ng lipunan? Handa ka bang tumulong sa iba at mabuhay ng hindi para sa sarili lamang? May dapat ka bang gawin? Sino ang mga mahihina at nangangailangan ng iyong kalinga? Buksan ang mata para sa mga ulila, balo at mahihina, mga kapuspalad at nasa laylayan ng lipunan. Anong magagawa mo para sa kanila? Matapos nating mapagnilayan ang ikatlong salita ng Panginoong Hesukristo, tayo ngayon ay dadako na sa kanyang ikaapat na salita. At ito ay mababasa natin sa dalawang tala sa Mabuting Balita ayon kay Mateo at kay Marcos. Hayaan yung basahin ko sa inyo mula sa aklat na Mateo sa 27 kabanata talatang 46. Na mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lema sabachthani." Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mula din sa aklat ng Marcos sa 15 kabanata talatang 34, nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa ikaapat na salita ng Panginoong Hesus na kanyang binigkas doon sa krus ng Kalbaryo, may malaking association ito, or it has a connection in the Old Testament. In Matthew chapter 27 verse 46, it tells us about that in the ninth hour, mga bandang alas 3 ng hapon, si Jesus ay sumigaw ng malakas na, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Nang ibig sabihin, my God, why have you forsaken me?" Sa ating pag-aaral ng teolohiya, ng pag-aaral tungkol sa Diyos, alam natin na ang Diyos ay isang banal na Diyos. At sa kanyang kabanalan, ay hindi kaya ng Panginoon, ng Amang sumasalangit, ang tumingin sa anumang uri ng karumihan, partikular na sa kasalanan.
At ating din naintindihan na itong mga salitang ito ay may malalim actually na theological na relevance. Unang-una, nakita natin that God is a holy God. And as a holy God, hindi nangungunsinti ang Diyos ng kasalanan. At ang lahat ng kasalanan ay may kabayaran. Mababasa natin sa aklat ng Roma na ang kabayaran ng lahat ng kasalanan ay kamatayan. Ang kaparusahan ng lahat ng uri ng kasalanan ay kamatayan. And so we begin to understand that if God is to make judgment, kung hahatulan ng Panginoon ang lahat ng pagkakasala ng lahi ng tao, ang kabayaran ng lahat ng kasalanan ng lahi ng tao ay kamatayan. So matuwid at dapat na merong umako ng hatol ng kasalanan. Kaya mababasa natin sa Lumang Tipan na kapag ang bayan ng Israel ay lalapit sa Diyos at sila ay sasamba at hihingi ng kapatawaran sa lahat ng kanilang mga pagkakasala, kinakailangan silang magkaroon ng handog. At ang handog ay sa pamamagitan ng mga hayop, kordero, tupa o baka, at sa sandaling yon, ipinapasa yung kasalanan ng tao dun sa mga hayop na yon at ang umaako nung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ginagawa dun sa mga hayop, sila ang pinapaslang, pinapatay para doon sa kasalanan ng mga tao na nagkasala. So we begin to understand that there is a need for someone to pay for the penalty. And the penalty of sin is death. So sa pagkamatay ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, makikita natin doon, tinutupad ng Diyos yung kanyang banal na atas. Ang banal na atas ng Diyos ay ang kabayaran ng lahat ng kasalanan ay kamatayan. At dahil sa ang tao ang nagkasala, kailangan din ng mamatay ay isang tao din at ang taong yun dapat ay walang bahid ng kasalanan. At alam natin na walang iba na nakatupad noon kundi ang Panginoong Jesucristo. Mababasa natin sa aklat ng Juan, nung unang makita ni Juan Bautista na pinsan ng Panginoong Jesucristo si Jesus na naglalakad, sinabi niya ng malakas, "Behold, the Lamb of God, the one who takes away the sins of the world." So nakita natin dito na ang tinutukoy na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nung ang Panginoong Hesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ang nangyari doon, yung kasalanan ng lahi ng tao ay ibinuntun sa Kanya at sa pagkakabunton sa Kanya, siya ang nagbayad ng kamatayan na para sa lahat ng tao. So that was actually the atonement, the sacrificial atonement of the Lord Jesus Christ. So nakita po natin dito na nung inilatag, ibinagsak sa Panginoong Hesus ang lahat ng kasalanan ng lahi ng tao, as Jesus endured the weight of sin, for He alone is holy, sabi dun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, He who knew no sin was made to be sin for us. Siya na walang alam na kasalanan ay ginawang makasalanan ng dahil sa atin. At nakita natin dito na nung mga pagkakataon na yon, God in His holiness, He can no longer look unto Jesus at that point in time. Mababasa natin sa Habakkuk chapter 1 verse 13. Sabi doon, God's eyes, sabi dito, your eyes are too pure to look on evil, and you cannot tolerate wrongdoing. Regarding God's holy nature. So, malamang sa hindi, nung mga pagkakataon na yun, nung ibinuntun ang lahat ng kasalanan ng lahi ng tao sa Panginoong Jesucristo, naputol ang ugnayan na mag-ama. At dahil sa kasalanan, naputol yung ugnayan na mag-ama, kaya ang Panginoong Hesus naramdaman niya na nag-iisa siya sa mga pagkakataon yun. Kaya sinigaw niya, Eli, Eli, lama sabachthani, ng ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So nakita natin yung realidad kung ano ang nagagawa ng kasalanan sa ugnayan ng Diyos at ng tao. Nakita natin na mismo ang Panginoong Jesucristo
Ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang Ama from the very beginning of eternity past ay lagi na silang magkasama at kailanman ay hindi nahiwalay sa isa't isa. Pero nung mga pagkakataong yun na ibinunton ang sala ng lahat ng lahi ng tao sa Panginoong Jesucristo noong pagkakataon na yun, what happened was because of sin, the fellowship between the Father and the Son was actually disrupted, naputol. Doon naramdaman ng Panginoong Jesucristo na siya ay nag-iisa at napabayaan, kaya sumigaw siya, Eli, Eli, lama sabachthani. Kaya makikita natin dito, why sin is so evil is because it took the Son of God to die for all of us, for all of our sins. And makikita natin dito kung ano ang epekto ng kasalanan sa lahi ng tao. Pagkaminsan, marami mga tao ang nag-iisip na pinabayaan na sila ng Diyos. Kaya nga meron ng isang kanta na si Gary Valenciano na natutulog ba ang Diyos? Ang totoo, hindi pinababayaan ng Diyos ang kahit sino. Kung merong isang bagay na nagpapahiwalay sa Diyos at sa tao, ito ay kasalanan. At nakita natin ito mismo sa huling salita ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo sa kanyang ika-4 na salita. Eli, Eli, lama sabachthani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Noong mga pagkakataong yon, panandali ang nahiwalay ang Panginoong Jesus sa kanyang Ama dahil sa tindi ng kasalanan at sa realidad ng kasalanan ng lahi ng tao na naibunton sa Kanya. Kumusta ang inyong relasyon sa Panginoon sa mga sandaling ito? Nararamdaman mo ba ang Kanyang kalapitan o ang Kanyang kalayuan? Tanging si Jesus ang daan para patuloy nating maranasan ang Panginoon. Sa ilang saglit, pakinggan natin ang ilan sa mga dapat nating pagnilay-nilayan at nawa ay maintindihan natin ang ika-4 na salita ng Panginoong Jesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nagtatampo ka ba sa Diyos? Kung oo, bakit ka nagtatampo sa Kanya? Kung hindi, bakit lubos pa rin ang tiwala mo sa Kanya? Dama mo bang iniwan ka niya at pinabayaan? Bakit? Kung sasabihin kong mahal ka ng Diyos, maniniwala ka ba? May mga pagkakataon ba sa buhay mo na naranasan mong iwan ka at pabayaan ng Diyos? Si Jesus ay Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa atin. Ano ang ibig sabihin nito sa iyo? May dapat ka bang gawin? Kung alam mo sa buhay mo na kahit kailan ay hindi ka iniwan ng Diyos, bakit hindi mo subukang magbigay ng pag-asa at kaaliwan sa iyong kakilala na dumadaan sa pagsubok sa buhay ngayon? Sa pamamagitan ng buhay mo, ipaalala mo sa kanila hindi sila pababayaan ng Diyos. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa pagsubaybay sa bahagi na to ng ating production ngayon, Good Friday of 2026. At umabot ka na sa ika-5 na salita ng Panginoong Hesus na kanyang binitiwan nung siya ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. At ang ika-5 na salita ng Panginoong Hesus mula sa John chapter 19 verse 28 sa ika-11 na kabanata ng Juan talatang 28, ito po ang ating mababasa. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Ang ika-5 salita ng Panginoong Jesucristo na nauuhaw ako ay mayroong partikular na pinagmumulan mula din sa lumang tipan, particular na sa aklat ng mga awit. I will not go into the details, but we begin to understand that it was so prophesied even in the book of Psalms kung ano mangyayari doon sa tagapagligtas, no? And we begin to understand na dito sa ika-5 salita ng Panginoong Hesus, meron tong tinatawag na theological significance. Merong isang realidad
na dapat nating makita dito. And again, sa tradisyonal na interpretasyon ng ikalimang salita na to ng Panginoong Hesus, marami ang nagbibigay ng tinatawag na spiritual, overly spiritualize yung terms na dito na nauuhaw ako. May nagsasabi na nauuhaw sa pag-ibig, nauuhaw sa pagmamahal, nauuhaw sa pag-unawa or anything, but hindi spiritual na thirst yung nararamdaman ng Panginoong Jesucristo dito. But we begin to understand that in the fifth word that was delivered by the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary when He said, nauuhaw ako, speaks of the reality of who He really was. Jesus Christ was fully human when He was crucified on the cross. At ano ngayon ang significance? Ano ngayon ang kahalagahan ng Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao? Ibig sabihin lang nito, dahil sa ang nagkasala ay tao, ang kailangang umako ng kaparusahan ng tao ay isa ring tao, nga lang dapat yung taong yun ay walang kasalanan. And Jesus is the only one who is qualified enough to actually do that which the law demands and what the holiness of God demands, that the penalty of sin is death, but the one who must die must also be a person without any sin or without any blemish. Kaya ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao upang maligtas at iligtas tayo. Kaya yung katayuan ng Panginoong Jesucristo doon, it really speaks of the reality that Jesus was fully human at that time. So kung titingnan po natin, ang Panginoong Jesucristo ay ipinako as early as 12 noon, nasa kasagsagan siya ng kainitan. Alam nyo naman sa panahon natin ngayon, di ba, summer ngayon. At alam natin yung init na nararanasan natin dito sa summer in the Philippines. Pero hindi pa ho ninyo naranasan yung init sa Middle East, doon po sa gitnang silangan. At napakatindi po ng init po doon sa lugar na yon. Pagkatapos ang Panginoong Jesucristo ay nakabayubay mula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon at tanghaliang tapat. Just imagine, no, nung time na yon, binugbog siya. He was already bleeding to death. And then he was totally dehydrated at that point in time. And so, humanly speaking, when he says, nauuhaw ako, there can be no other interpretation other than he was really thirsty at that point in time, and he was really thirsting for water at that point in time. So nakita natin dito na ang pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo meant that He was really human when He went here on earth. And as a human being, experienced the same reality and the same experiences that we have as human beings. Jesus was no foreigner. Hindi siya naninibago o hindi natin pwedeng sabing hindi niya alam at hindi niya naranasan kung anong kahulugan ng maging isang tao na tulad mo at tulad ko. Dahil even at the cross of Calvary, when He said, I thirst, it speaks of His humanity as He was actually crucified on the cross. So we have a God who is not a foreigner or is a stranger to our human experiences. Alam niyo, kung dito po ako magtatapos, mayroon pong ibang mga relihiyon na ang kanilang turo sa kanilang Diyos ay hindi daw, kailanman ay hindi, itong mga Diyos na to are very transcendent. Hindi sila maarok ng tao. So we have these gods are very powerful, high and mighty, yung transcendent na hindi sila nakikihalubilo sa kanilang mga nilalang. Pero iba ang Diyos ng Kristyanismo. Iba ang ikalawang persona na nag-iisang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, dahil meron tayong isang Diyos na nagkatawang tao. At anong implikasyon nito? Wala sa mga naranasan natin bilang tao ang hindi naranasan ng Panginoong Jesucristo. Namatayan ng Panginoong Hesus, umiyak siya. Tinukso ang Panginoong Hesus, tulad niyo at tulad ko, pero hindi siya nagkasala. Siya ay nauhaw, siya ay nagutom, pinagtaksilan,
nilayasan ng mga kaibigan sa panahon ng kapighatian, sabihin niyo sa akin, ano ang hindi naranasan ng Panginoong Hesus bilang tao? Kaya kapag tayo ay nananalangin sa Kanya, alam kong pwede niyang sabihin sa Ama, Ama, pakinggan po ninyo yung panalangin ng anak kong yan dahil naranasan ko yung bagay na yan. And so nakita natin dito, Jesus is no foreigner to our humanity. And when He spoke the fifth word, I thirst, it speaks of His humanity and it speaks of His solidarity with us, yung pakikibahagi niya sa atin bilang mga tao. Pagkatapos nito ay pakinggan natin ang ilan sa mga tanong na pwede nating pagnilay-nilayan at idinadalangin ko na magkaroon tayo na mas malalim na pagkaunawa at pagkaintindi sa ikalimang salita na binitiwan ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Nauuhaw ako. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Nabuhay na kasama nating mga tao. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Si Jesus ay nauhaw, nagutom, nasugatan, pinagtaksilan, iniwan, nakaranas ng kawalan ng katarungan, isinilang na mahirap sa lipunan. Ano ang kahulugan nito para sa iyo? Kung si Jesus ay nauhaw, ano ang kinauuhaw mo sa yugtong ito ng iyong buhay? May dapat ka bang gawin? Simple lang naman ang kailangan ng karaniwang tao upang mabuhay. Pagkain, inumin, damit, tirahan. Baka may nauuhaw, nagugutom, nangangailangan na maaari mong abutin ngayon. Tayo ngayon ay umabot na sa ika-6 na huling salita ng Panginoong Hesus na Kanyang binigkas habang Siya ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo at bago Siya tuluyang bawian ng Kanyang hininga. Ang ika-6 na salita ng Panginoong Hesus ay mababasa natin sa aklat ng Juan sa ika-19 na kabanata talatang 30. Pagkatanggap ni Hesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Kung ito po'y titingnan po natin, the sixth word, sabi po dito, it is finished. And we begin to read this in John chapter 19 verse 30. Jesus' last words meant that His suffering was over and the whole work His Father had given Him to do, which was to preach the gospel, work miracles, and obtain eternal salvation for His people, it was completely done, it was completely accomplished, it is completely fulfilled. The debt of sin, yung utang ng kasalanan, ay bayad ng kompleto. Actually itong salita na tong it is finished, actually has a very interesting rendering in Greek. And the rendering in Greek is tetelestai. So when Jesus uttered His last words, tetelestai, it is finished, it actually has a very interesting original meaning. Ginagamit po ito as a tawag dito, termino po in accounting, which means to say na balance na, no? Ibig sabihin, ito yung utang, ano yung hinihingi ng utang, bayad na. So kapag halimbawa may transaction na nangyari sa dalawang negosyante at nabayaran na yung hinihinging presyo, sinasabi nilang tetelestai or it is finished. Kaya ang ibig sabihin ng ika-6 na salita ng Panginoong Hesus, na sinabi niyang it is finished, anumang pagawain na binigay sa Kanya ng Panginoon, ng Amang sumasalangit ay tapos na. Ang kabayaran ng kasalanan at ang hinihingi nito ay binayaran ng buo. Walang labis, walang kulang. Kaya ang kaligtasan na binigay ng Panginoong Hesus sa atin, wala nang makadadagdag doon
at wala nang makababawa sapagkat yun ay bayad in full. And the very life of the Lord Jesus Christ was actually the very thing that served as the payment for all of our sins. And when when Jesus said, "It is finished," Jesus' last words meant that His suffering was over and the whole work is done. So, may natatandaan ako sa pagkakataon na merong worship service noon at parang ang tanong yata, nagtanong si Gilbert noon kung ulitin pa kaya ng Panginoong Hesus yung kanyang naranasang hirap doon sa krus ng Kalbaryo. Palagay ko, humanly speaking, if Jesus were to be asked, kaya niya nga sinabing it is finished kasi hindi niya na uulitin na dumaan pa siya doon sa paghihirap na yun dahil yung ginawa niyang pagdurusa doon sa krus ng Kalbaryo ay minsan lang at tapos na. It was perfectly done. It is totally finished. And so, there is nothing that we can do that will add up to our salvation, and there is nothing that we wouldn't do that could actually nullify the salvation. Ang tunay na kaligtasan ay tinapos at pinapaging ganap sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, siguro tatanungin ko sa inyo, kumusta yung katotohanan ng kaligtasan ninyo kay Kristo sa buhay ninyong ito? Totohanan ba ninyong nararanasan yung kaganapan nung kanyang pagliligtas? Yung sinabi ng Panginoong Hesus na naganap na. At pag sinabing naganap na, baka nagpapakahirap pa rin kayo para sa kaligtasan na ang totoo'y kumpleto at ganap na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Gusto kong tapusin itong simpleng realization na to dahil alam natin ngayon, ito siguro for reference, baka mapanood pa to sa susunod na mga panahon. In this year of 2026, sometime around March, first week of March ay binomba ng United States ang Iran. Kasama ng US ang Israel at inatake nila pareho ang Iran. At anong dahil sa paniniwala ng marami na ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay ay nasa konteksto ng matinding digmaan, marami na ngayong lumalabas sa mga balibalita na ang ikatlong templo daw sa Jerusalem ay posible na namang maitayo at muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay tawag dito nalalapit na dahil sa digmaan na ito o balita ng digmaan. Pero ano kung tutuusin, it will definitely be an abomination to the Lord that the temple will be erected again. Yung itatayo ulit yung templo sa Jerusalem. Dahil pag ginawa iyon at itinatag ulit yung templo doon sa Jerusalem, ang ibig sabihin nun, di magsisimula na naman maghandog yung mga Israelita ng dugo ng tupa, dugo ng mga kambing, dugo ng mga baka. Anong magiging realidad nun? Yun ay paglapastangan sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. It's like saying, yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, hindi sapat yun. Kaya kailangan pa rin ulitin yung paghahandog ng mga hayop, dugo ng tupa, ng mga kambing at ng mga baka. I believe in my heart that will definitely be a, sampal yun sa mukha ng Panginoong Jesus nung sinabi niyang naganap na. Kung uulitin ulit yung pagdanak ng mga dugo sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop na yun. And so I firmly believe in my spiritual conviction that the third temple is an abomination to God. Why? And to the works of the Lord Jesus Christ. Dahil wala ng dugo na titigis pa, nasasapat sa ikapagpapatawad sa kasalanan ng lahi ng tao maliban sa dugo ng Panginoong Hesus. At dun sa kanyang salitang naganap na, wala nang makapag-i-invalidate nun sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. It is finished, ganap ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya siguro,
sa pagtatapos nitong bahagi na to ng ating pagninilay sa ika-6 na salita ng Panginoong Jesucristo, isip-isipin mo, tunay na nga bang ganap ang iyong kaligtasan sa Panginoong Jesucristo? At sa pakikinig natin sa ilan sa mga katanungan at ilan sa mga bagay na pwede mong pagnilay-nilayan, dalangin ko na ang ika-6 na salita ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, sa John chapter 19 verse 30, na naganap na, nawa ay magkaroon nito ng tunay na kahulugan sa iyo sa mga sandaling ito. Nang bigkasin ng Panginoong Hesus, naganap na. Ito ang kapahayagan ng kanyang pagtatagumpay na natapos niya ang ipinagagawa sa kanya ng Ama. Nararanasan mo ba sa buhay mo ang katagumpayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo? Ang tagumpay ni Jesus ay nagmula sa kanyang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Mayroon bang pinagagawa sa iyo ang Amang sumasalangit? Ano ang mga pagtatagumpay mo mula kay Jesus? Napasalamatan mo na ba siya? May dapat ka bang gawin? Kaganapan. Hindi pa tayo ganap sa buhay na ito. Pero gumagawa ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ni Kristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Anong magagawa mo na mga praktikal na bagay para maipakitang kumikilos ang Diyos sa buhay mo tungo sa buhay na ganap? At ngayon, umabot na tayo sa ika-7 at sa pinakahuling salita ng Panginoong Hesus. At mababasa natin to sa aklat ng Lucas, ika-23 kabanata, talatang 46. Luke chapter 23 verse 46. At ito ang ating mababasa. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkatapos nito, nalagot ang kanyang hininga. Alam niyo, sa totoo lang, itong ika-4 na salita na to ng Panginoong Hesus ay isa sa merong napakalaking theological significance itong sinabi niya to sa Luke chapter 23 verse 46. Father, into your hands I commit my spirit. Gusto ko lamang pong liwanagin itong bagay na to at sa ika-7 salita ng Panginoong Hesus na lubhang napakahalaga na maunawaan po natin. Meron pong sa Islam, sa turo ng mga Muslim, ang kanilang turo ay hindi daw totoo na ang Panginoong Jesucristo yung nakapako dun sa krus ng Kalbaryo. Ang kanilang turo ay there was actually a figure or a phantom who was made to resemble like the Lord Jesus Christ, and he was the one who died on the cross. Dahil ang katwiran nila, si Jesus bilang isang propeta sa Islam, he is a righteous prophet, and God will not allow a righteous person to suffer. And so ang sinasabi sa turo sa Islam, ang nakapako daw doon sa krus ng Kalbaryo ay isang phantom na kamukha lang ni Jesus, pero hindi si Jesus talaga ang namatay doon. Pero kung tutingnan po natin dito, isa kong malaking pagpapasinungaling yun dahil hindi magiging ganap ang kaligtasan ng lahi ng tao kung hindi talaga si Jesus ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At meron ding ilang katotohanan na dapat nating maintindihan kung anong ibig sabihin ng mga huling salita na yun ng Panginoong Hesus na sinabi niya, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkatapos nito ay nalagot na ang kanyang hininga. Here, in Luke chapter 23 verse 46, Jesus willingly gave up his soul into the Father's hand, indicating that he was about to die and that God had accepted his sacrifice. And in Hebrews chapter 9 verse 14 we read, he offered up himself unblemished to God. Nakita po natin dito na ang naging kamatayan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi po laban sa kanyang kalooban, kundi ito po ay malinaw na kanyang pagpapasakop
sa kalooban at layunin ng kanyang amang sumasalangit. So Jesus did not die on the cross unwillingly. He did so willingly and with the full knowledge of what He is getting into. Hindi ho pinilit, hindi po inubliga, kundi nagpasakop ang Panginoong Hesus doon sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya sinabi niya, willingly, He gave up His soul into the Father's hand nung siya ay mamamatay na. So nakita po natin dito, ano ho yung naging dahilan kung bakit buong pusong binigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para doon sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. It's all about love. Kaya nga sumigaw siya ng malakas at sinabi niya, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. May ilang mga bagay na gusto ko pong tingnan po natin dito, no? At makikita po natin dito na ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay hindi ho kamatayang pinilit o ibinuntun lamang sa Kanya o kumbaga parang puwersahang ginawa niya. No. The truth is that first thing that we have to understand as revealed in the last word of the Lord Jesus Christ is that it was a voluntary sacrifice. We read this in John chapter 10 verses 17 up to 18. Ang sabi ng Panginoong Jesus, "For this reason the Father loves me because I lay down my life that I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and I have authority to take it up again." So nakita po natin dito, yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay hindi pinilit at hindi ito inubliga sa Kanya, but Jesus voluntarily sacrificed Himself out of love. Because it's because of love that we were all saved. Ang katotohanan po nitong mga huling salita na to ng Panginoong Hesus ay ang realidad is that Jesus has authority or He has power over His own life and death. And He is not a victim of circumstances. Hindi lamang po nagkataon ho na pinako siya doon ng walang dahilan. No, but He was actually a willing shepherd. He was willing to give His life for the sheep. That's the reality of Jesus' final word of, "Father, into your hands I commend my spirit." Hindi ho sapilitan ang naging kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, but it was actually a voluntary sacrifice. And Jesus, He has the power and authority to give His life. And He does so willingly, obediently to the will of the Father. And again, ang implikasyon din itong huling salita na to ng Panginoong Hesus ay makikita natin sa John chapter 19 verse 30. When Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished," and He bowed His head and gave up His spirit. So the second thing that we have to understand, not only was it a voluntary sacrifice, but secondly, we begin to understand the final words of Jesus was a completion of mission. This marks the final moment on the cross. And when He said, "It is finished," tetelestai, it implies that the death of humanity has been fully paid. Wala nang dapat idagdag pa. At walang hindi gagawin para manalify or mapawalang bisa yung kaligtasan na meron tayo kay Kristo. And thirdly, we also begin to understand this, that when Jesus said, "Father, into your hands I commend my spirit," nakita natin sa John chapter 15 verse 13, sabi ni Jesus, "Greater love has no one than this, that someone to lay down his life for a friend." So nakita natin dito, yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi inubliga, hindi persahan, ginawa ito ng Panginoong Hesus dahil sa pagmamahal. Dahil sa pagmamahal niya, kaya sabi nga nun, "For God so loved the world," that He gave His only begotten Son. And we also begin to read in John 15 verse 13, "Greater love has no one than this, that someone would lay down his life for his friends." And we are all made friends of God through the Lord Jesus Christ. And so, sa pagninilay ho natin dun sa ikapito at huling salita ng Panginoong Hesus, sumigaw na malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." Ibig sabihin nun, hindi puwersa ang Panginoong Hesus na mamatay dun sa krus ng Kalbaryo.
Ginawa niya yon dahil mahal niya tayo. Sumusunod siya sa kalooban ng Ama. He submitted himself to the perfect will of the Father. Kaya mababasa nga natin sa Philippians, di ba? Binigyan siya ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, na sa pangalan ni Jesus lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng dila ay magsasabi na siya ay Panginoon. Bakit? Mababasa natin doon na sumunod si Jesus sa kalooban ng Ama hanggang dun sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. So, Jesus perfectly submitted himself to the will of the Father and to the purpose of the Father for the salvation of humanity. And so, we begin to see here, hindi fatalistic yung pagkamatay ng Panginoong Jesucristo. It was a purposeful death that was done out of love and obedience and complete submission to the will of the Father. Kaya, pwede niyang sabihin, Lord, mission accomplished, into your hands, I commend my spirit. Alam niyo mga kapatid, yan minsan ang pinakamahirap na madala sa atin eh. At sa pagninilay natin sa ikapito at sa huling salita ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, kumusta ang iyong pagpapasakop sa kalooban ng Ama? Kadalasan, ang gusto natin, kung ano yung gusto natin mangyari para sa ating buhay, yun yung madalas nating gustong mangyari. Pag-isip-isipan natin at pagnilay-nilayan natin yung mga salita na yun ng Panginoon. Sabi niya, mababasa natin sa Book of John, that He has the power actually for this reason. The Father loves me because I lay down my life that I may take it up again. He has the power to give. And He has the power to take up again His life. But He willingly submitted His life to the will of the Father. As we reflect sa pagninilay po natin sa ikapito at sa huling salita ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, kumusta ang inyong pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon? Kumusta ang inyong pagtalima sa Kanya sa kalooban ng Ama? At sa huling mga salita na to ng Panginoong Jesucristo, makikita natin yung kumpletong pagtitiwala ni Jesus sa kalooban ng Kanyang Ama. Sa ilang saglit ng katahimikan pagkatapos kung ibigay ang pagninilay sa ikapito at huling salita ng Panginoong Jesus, pakinggan natin ang ilan sa mga bagay na pwede nating pagnilayan at pag-isipan at anong dapat nating gawin. Habang patuloy nating pinag-iisipan ang huli sa mga salita ng Panginoong Hesus, ang ikapitong wika na sinabi niya, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Namatay si Jesus nang walang kasalanan, ngunit ipinagkatiwala niya pa rin sa Amang sumasalangit ang kanyang kalagayan. Nasubukan mo na bang magtiwala ng lubusan sa Diyos? Ano ang ibig sabihin ng magtiwala sa Diyos? Ang inakalang pagkatalo ng anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo ay tagumpay ng Diyos mula sa kasalanan. May natatandaan ka bang pangyayari sa buhay mo na akala mo ay pagkabigo, ngunit nagawang pagtagumpayin iyon ng Panginoon? Pasalamatan mo ang Diyos sa tagumpay na kaloob niya kay Jesucristo. May dapat ka bang gawin? Habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, lubos tayong nagtitiwala na gaganapin niya ang kanyang mga pangako sa atin. Bago bawian ng kanyang huling hininga si Jesus, tinupad niya ang pagawain at kalooban ng Ama. May pinapagawa ba sa iyo ang Panginoon? Matapos nating pagnilayan ang pitong huling salita ng Panginoong Hesus, ang dalangin ko mga kapatid sa inyong pagtunghay sa ating YouTube production ngayong taong ito ng 2026. As we reflect on the 7 last words, hindi lamang ninyo pinakinggan ang mga salitang ito, kundi ang dalangin namin, kami na bumubuo ng buong production na ito, dalangin namin na kayo ay tunay na mabago ng mga huling salita ng Panginoong Hesus na kanyang nabigkas
bago siya bawian ng kanyang hininga doon sa krus ng Kalbaryo. And so tayo ay manalangin ngayon at tayo ay lumapit sa Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Nagpapasalamat kami sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa makasalanang sanlibutan na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang ang sino man ang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ama, kinikilala po namin na ang layunin ng pagliligtas, kayo po ang nagplano. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus para sa aming kaligtasan. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong pagsunod sa kalooban ng Ama na ikaw ay tumalima, ikaw ay nagpasakop at ibinigay mo ang iyong buhay bilang kabayaran ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. At ngayon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, patuloy kaming binabago at patuloy naming nararanasan ang binagong buhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy na maging totoo ang iyong mga salita sa buhay po ng bawat isa. At ang dalangin po namin, Panginoon, kayo po ang patuloy na magbago sa amin towards Christ-likeness. And may your words become a reality in our life in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Patuloy po namin kayo niluluwalhati at dinadakila. At maraming salamat sapagkat bagaman aming pong inaalala ang iyong paghihirap at kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, alam po naming ganap ang aming kaligtasan sapagkat pagdating, Panginoon, ng araw ng linggo, muli kang ibabangon ng Ama mula sa kamatayan at ikaw ay mabubuhay na maguli bilang katiyakan na tagumpay ang aming kaligtasan. Marami pong salamat, Panginoong Jesus. Marami pong salamat sa iyo naging sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan mo, ganap at tunay ang aming kaligtasan. Ito po ang aming samo at panalangin sa matamis na pangalan mo, Panginoong Jesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa ay kayo ay magkaroon ng isang makabuluhang Biyernes Santo ngayong taon na to ng 2026. Pagpalain po kayo ng Panginoon.